Magandang araw! Ang pamagat ng aralin ay paggalang sa mga kaugalian ng kapwa na nakaugat sa pananampalataya. Pagsasakilo sa mga wastong tugon sa mga kaugalian ng kapwa na nakaugat sa pagkakaiba-iba ng sistema ng pananampalataya. Mga wastong tugon sa mga kaugalian ng kapwa. Ang pag-unawa kung ano at paano ipinagdiriwang ang mga kaugalian at tradisyon na nag-uugat sa paniniwala sa relihiyon ay isang pundasyon para sa paggalang sa mga ito. Narito ang ilan sa mga maaaring gawin. Ramadan. Ang Ramadan ay ang pinakabanal na buwan sa kalendaryong Islamiko. Ito ay buwan ng pag-aayuno at nagtatapos sa itinpitil. Depende sa kanilang edad, ang mga batang Muslim ay maaaring mag-ayuno din mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Kabilang dito ang pagkain, likido at maging ang gamot. Narito ang ilang maaaring tandaan. Maaring sensitibo sa pagkain kung sakaling ang ilan sa mga kaklase ay nag-aayuno. Igalang kung may kamag-aral na nais magpalipas ng oras sa tanghalian sa isang alternatibong lugar. Paskwa. Ang Paskwa na tinatawag ding Pesach ay isa sa pinakamahalaga at malawak na pinagdiriwang na pista ng mga Hudyo. Ang Paskwa ay ginugunita ang biblikal na kwento ng Eksodo, kung saan pinalaya ng Diyos ang mga Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ang pagdiriwang ng Paskwa ay itinakda sa aklat ng Eksodo sa Lumang Tipan. Sa Judaismo, ang unang 5 aklat ni Moises ay tinatawag na Torah. Ang Paskwa ay isang holiday na nakatuon sa pamilya kung saan ang mga Hudyo ay umiiwas sa pagkain ng tinapay na may lebadura at kumakain ng mga espesyal na pagkain tulad ng matzah. Narito ang ilang mga tip na dapat tandaan. Maging sensitibo sa paligid ng pagkain. Depende sa kanilang antas ng pagsunod, ang mga mag-aaral ay maaaring umiwas hindi lang sa tinapay. Halimbawa, maging sensitibo sa mga birthday cake o anumang iba pang aktibidad na nag-uugnay sa pagkain. Igalang ang oras ng kanilang panalangin at pagmumuni-muni. Ang Paskwa ay isang holiday na may kasamang mas mahabang panalangin. Kwaresma. Ang Kwaresma ay pag-alaala sa pag-alay ng buhay at sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus sa Kalbaryo para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ginugunita dito ang kamatayan at muling pagkabuhay niya. Isang yugto ito kung saan ipinapakita ng maraming Kristiyano ang kanilang pagmamahal at dedikasyon sa Diyos. Ang ilan ay humihinto sa paggawa ng mga partikular na bagay o pagkain na kanilang kinagigiliwan. Narito ang ilang mga tip na dapat tandaan. Maging sensitibo sa pagkain at iba pang aktibidad. Ang ilang Kristiyano ay maaaring mahikayat na isakripisyo ang isang bagay na karaniwan nilang tinatamasa sa panahon ng Kwaresma. Maaaring ito ay tsokolate, palakasan, o panonood ng mga palabas sa telebisyon. Igalang ang kanilang oras para sa panalangin at pagmumuni-muni. Ang Kwaresma ay isang yugto ng panahon para sa pagsisiyasat ng sarili at pagdarasal. Ang mga mag-aaral ay maaaring mangailangan ng oras upang manalangin o dumalo sa mga espesyal na kaganapan sa kanilang simbahan.